What's up mga kaibigan, muli akong nagbabalik upang magbahagi sa inyo ng isang kakaibang zombie movie recap. Sa gitna ng lungsod, ang mga nilalang na mala-zombie na kilala bilang rotters ay pumapatay at kumakain ng mga tao sa buong lugar. Habang tumatakbo ang lahat para magtago, sinusubukan ng isang reporter na patuloy na i-cover ang kaganapan. Gayunpaman hindi nagtagal ay naabutan sila ng mga rotters at pinatay siya at ang cameraman. Nagpapatuloy ang kaguluhan at pagkawasak, kumalat sa mga lansangan habang ang mga rotters ay nagpapakita ng katalinuhan sa pagsira ng mga bintana upang maabot ang mga taong nagtatago. Sinisikap ng isang babae ang kanyang makakaya upang maiwasan ang anumang panganib habang nakikipag-usap sa kanyang anak na babae sa telepono, ngunit sa kasamaang palad ang isang rotter ay nagsimulang habulin siya at siya ay kinain, nagsimula ang lahat 4 na oras na ang nakalipas. Ang medikal na estudyanteng si Zoe at ang kanyang mga kaklase ay nasa isang lab, kung saan ang isang propesor ay humihingi ng mga teorya kung paano namatay ang nabubulok na katawan sa kanyang harapan. Kinikilala ni Zoe ito bilang trangkaso ngunit nabigo na kilalanin kung anong uri. Ilang sandali pa, pinakuha ng propesor si Zoe ng sample ng dugo mula sa isang pasyente na may hindi karaniwang mataas na antas ng antibodies. Si Zoe ay sumusunod sa utos ngunit hindi siya masaya na makita si Max, isang regular na pasyente na nahuhumaling sa kanya. Sa sandaling nagsimulang kumuha si Zoe sa unang sample, sinimulan ni Max na sabihin ang lahat ng uri ng mga katakot-takot na bagay, hindi ang mapapala para sa isang sagot. Sa disgusto ni Zoe, nakuha pa niya ang pangalan nito bilang sugat sa kanyang braso. Nung nakuha na ni Zoe ang parehong sample, hinawakan ni Max ang kanyang hita at hindi komportable si Zoe, ngunit sa kabutihang palad ay pumasok sa silid ang kanyang matalik na kaibigan at sa oras din na yun ay pinalabas si Max. Pagkatapos, sumali si Zoe sa isang party na ginawa ng mga medikal na estudyante. Naririnig niya ang mga beer keg sa morgue at pinuntahan niya doon para tulungan silang dalhin sa party. Pagdating sa loob, wala na siyang makitang tao sa paligid at maingat siyang gumalaw, ngunit bigla na lang siyang nagulat sa isang gumagalaw na katawan. Gayunpaman, ito pala ay isang partygoer na nakikipaglokohan lang. Kinuha ng lalaki ang unang sisidlan at umalis habang si Zoe ay kinukuha ang pangalawa. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Max at nagsimulang maging katakot-takot, hindi pinapansin ang mga protesta ni Zoe nang sabihin niyang may koneksyon sila. Isang takot na si Zoe ang sumisigaw ng tulong at sinuntok siya ni Max, dahilan para matumba siya. Pagkatapos ay umibabaw ito sa kanya at siya ay hinuhubaran, nagbabalak na pagsamantalahan siya. Habang sinisimulan ni Max na dilaan ang mukha ni Zoe, ang nabubulok na katawan mula sa klase ay nagising at inatake si Max, kinagat siya ng husto. Agad na tumakbo si Zoe pabalik sa party, at nagbabala sa lahat tungkol sa ilang halimaw. Hindi siya sineseryoso ng mga tao, ngunit sa isang sandali, madaling nagbago ang kanilang isip, dahil ang propesor ay ipinahayag na siya ay nahawaan din. Agad siyang kumagat ng estudyante at ang rotter mula sa morgue ay nagpakita rin upang magpatuloy sa pagpatay. Naghiyawan ang mga partygoers at nagsimulang tumakbo palayo habang ang mga nilalang ay patuloy na kumakain at nagbubuga ng suka sa mukha ng mga tao. Si Zoe ay umakyat sa isang bintana at sinubukang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit siya ay naabutan ng propesor at kinagat siya sa leeg. Mas maraming mga rotters ang tumalon pa sa kanya para siya ay kainin. Pinapanood ni Zoe ang kanyang matalik na kaibigan na kinakain at nahawa ito bago siya tumakas. Pagkalipas ng 5 taon, ibang-iba na ang mundo. Ang mga rotter na nagpasiklab ay naging isang pandaigdigang pandemya at ang ilang natitirang mga nakaligtas ay nakatira sa mga espesyal na kampo ng mga refugee. Nakaligtas si Zoe sa pamamagitan ng pag-abot sa isa sa mga kampong iyon, ngunit pagkatapos ay itinalaga siya sa High Rock Bunker, isang intelligence at recon military station sa mga bundok. Ang base ay napapalibutan ng mga bakod at ang mga sundalo ay namamaril kapag sila ay mayroong nakikitang pumapalapit dito. Ang misyon ni Zoe ay upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga rotters para sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, kahit na wala silang narinig mula sa kanila sa isang taon. Iniisip ni Teniente Miguel ang pananaliksik ni Zoe ay isang pag-aaksaya ng oras, gayunpaman, nananatiling optimistiko si Zoe at hindi tumitigil sa pagsasaliksik ng mga posibleng solusyon kasama ang kanyang katulong na si Elise. Dahil sa kanyang kaalaman sa medisina ay ginawa rin siyang doktor ng base. Isang umaga sinuri niya ang batang nagngangalang Lily,
na hindi pa din mabuti ang pakiramdam kahit nabigyan na ito ng gamot. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagmamadaling makipagkita si Zoe kay Miguel at sa konseho upang ipaalam sa kanila na si Lily ay may bacterial pneumonia. Gusto ni Zoe na sumama sa isang team sa kanyang lumang medical lab sa universidad para mangalap ng mga supply para iligtas ang buhay ni Lily. Noong una, tumanggi si Miguel, ipinapaliwanag na masyadong mapanganib na lampasan ang kanilang karaniwang distansya sa paghahanap para sa isang tao lang. At itinuro ng galit na si Zoe na ang impeksyon ay maaaring kumalat sa bunker at pumatay sa ilang nakaligtas, kaya no choice si Miguel kundi pumayag. Pagkatapos ng pulong, binisita si Zoe ng kapatid ni Miguel na si Baka, na boyfriend din niya. Nagsisimula silang maging malikot at kapag ang mga bagay ay malapit ng sumiklab, biglang naaalala ni Zoe ang pag-atake ni Max at pinigilan si Baka na magpatuloy nang hindi ipinapaliwanag kung bakit. Sa sumunod na araw, umalis si Zoe kasama ang dalawang team sa pangunguna ni Baka. Mayroong ilang mga bulok na bangkay sa labas ng base, ngunit para sa karamihan sa biyahe ay wala silang nakikitang iba. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, isa sa mga sasakyan ang biglang nasira, kaya napilitan silang huminto at ayusin ito. Medyo makapal ang paligid na kagubatan at hindi nila makikita ang mga rotters na maaaring dumating, kaya kailangan nilang magmadali. Kalaunan ay sumasapit na ang gabi at hindi pa rin maayos ang sasakyan. Bigla silang nakarinig ng ungol at kaluskos na nagmumula sa kagubatan, na nagpapatense sa kanila. Mabuti na lang at natapos na nilang ayusin ang sasakyan noon at lahat ay nagmamadaling bumalik sa loob. Nabigong umandar ang sasakyan at lumitaw ang isang rotor sa bintana, ngunit bago sila dumugin at maabutan, sa wakas ay nakaalis din ang kanilang mga sasakyan at ligtas ang kanilang koponan. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa universidad at hinati ni Baka ang kanyang pangkat sa mga grupo. Kalahati ng koponan ay nananatili bilang mga bantay sa entrance at ang kalahati ay escort ni Zoe paloob ng gusali. Nakikita nila ang dugo at mga sirang bagay kahit saan, ngunit sa kabutihang palad ang botika ay nakalock at ligtas. Alam ni Zoe ang password at binuksan ito, na nagpapahintulot sa pangkat na magtipon ng toneladang gamot para sa bunker. At sa kanilang paglabas, nakita ni Zoe ang kanyang lumang lab at huminto habang nagpapatuloy ang koponan. Kinuha niya ang kanyang mga lumang larawan at isang grupo ng mga bagay na maaari tumulong sa kanyang pananaliksik. Biglang bumukas ang isang backdoor at lumitaw ang isang rotor, kaya bumaril si Zoe ng isang beses upang takutin ito bago tumakbo pabalik sa hallway, at isinara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ay nag-shoot pa siya ng ilang beses kung sakali at tumakbo, at nalaglag ang kanyang tali sa buhok dahil sa proseso. Ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng rotor mula sa lab, nang lumabas na si Max. Naamoy niya ang kurbata at agad na nakilala ito. Ang tunog ng mga putok ng baril ay nag-aalarma sa iba pang mga nabubulok sa gusali, na lumalabas upang maghanap ng mga tao hanggang sa puntong sila ay mahulog sa hagdan. Narinig din ng team ni Baka ang ingay at hinanap si Zoe, buti na lang nakita niya din ito agad. Naghahanda na silang umalis ngunit hindi nagtagal ay naabutan ng mga rotters at tumalon kay Frank, mabilis na kumagat sa kanyang leeg. Nagagawa ng iba na mabaril ang rotter pababa, ngunit mas maraming nilalang ang lumitaw at umaatake din kay Frank, siya ay nagsabi sa kanyang koponan na umalis na kahit wala siya. Habang ang iba ay nagmamadaling lumabas ng gusali, ginamit ni Frank ang kanyang huling hininga upang barilin at saksakin ang maraming rotter hanggat maaari. Sa sumunod na umaga ang koponan ay pabalik na sa bunker, walang kamalay-malay na sumama sa kanila si Max sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng kotse. Habang sina Miguel at ang mga gwardya ay naabala sa ulat ni Baka, ginamit ni Max ang pagkakataong makatakas ng hindi napapansin. Sinaway sila ni Miguel dahil sa pagkawala ng isang sundalo at ang kasintahan naman ni Frank ay iniinsulto si Zoe, sinisisi siya sa pagkawala ng kasintahan, sa likod ng mga puno, nagtatago at nanunood si Max ng ilang bata na naglalaro ng bola sa labas ng bakod. Maya-maya pinaalis sila ng guard at pinapasok sila sa loob, ngunit isang bata ang naiwan dahil ang bola ay gumulong palayo. Bago pa man siya gumala palayo, nahanap siya ng gwardya at pinapasok siya sa loob, nangangako itong kukunin ang bola para sa kanya. Mabilis na tumalon si Max sa sundalo at pinatay siya sa ilang segundo. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa bunker, pinamamahala ang pumuslit sa loob ng hindi napapansin bago nailak ang mga pinto. Napakaraming sundalo sa paligid,
kaya nagtago si Max sa air vents at ginagamit ang amoy ng hair tie para matunton si Zoe. Samantala, nagmamadaling pumunta si Zoe para ibigay ang gamot kay Lily. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang silid, sa wakas ay nakita siya ni Max at nagsimulang sumunod sa kanya, ngunit tumigil siya nang makita niyang unang lumapit sa kanya si Baka. Nag-uusap ang mag-asawa at naghahalikan, na ikinagalit ni Max sa selos. Kasabay nito sa maintenance room, narinig ng ama ni Lily ang isang ingay sa mga lagusan at iniisip na ito ay isang daga. Umakyat siya sa mga lagusan at natagpuan ni Max, na agad namang umatake sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating ang ina ni Lily na si Wendy na hinahanap ang kanyang asawa at nakikita ang dugo sa takip ng vent. Nang buksan niya ito, bumagsak ang katawan ng kanyang asawa at siya ay napasigaw bago tumakas. Sa kasamaang palad, sinundan siya ni Max at itinapon siya sa mga locker bago hilain ang mga paa nito palayo. Samantala, tinitingnan ni Zoe si Lily, na bumubuti na ang pakiramdam. Bumalik si Max sa mga lagusan at pinapanood ito naghihintay. Nang umalis si Zoe sa kwarto, lumabas si Max at hinarangan si Zoe. Agad na nagsimulang tumakbo at pinamamahala ang i-activate ang intruder alarm bago siya suntukin ni Max sa isang nakalock na pinto. Itinaas niya ang kanyang manggas upang ipakita ang kanyang pangalan, na sa wakas ay napagtanto ni Zoe kung sino siya. Pagkatapos ay itinulak siya ni Max sa pintuan ngunit hindi siya kinakagat, nagiging magaling lang siya. Sa sandaling iyon ang ilang mga sundalo ay nagpakita at nagpaputok, pinababa si Max. Biglang kumilos si Zoe bilang isang kalasag at sinabihan sila na huwag na itong patayin, dahil buhay at matalino si Max, kaya siya ang clue na kailangan niya para sa kanyang pananaliksik. Si Max ay hinahagisan ng lambat ni Baka at sa tulong ng kanyang mga kasamahan ay kinadena nila si Max sa lab. Nalaman agad ni Miguel ang tungkol dito at agad niyang sinimulan ang pagsaway, kaya pinatunayan ni Zoe na ito ay isang pambihirang tagumpay na nag-aalok ng kanyang braso kay Max at hindi siya kinakagat nito. Sigurado si Zoe na may gumagana pa sa utak niya at maaaring makatulong sa kanya na makagawa ng isang bakuna. Hindi pa rin ito binibili ni Miguel, ngunit narinig ng kasintahan ni Frank ito at hiniling sa kanya na panatilihin ang router para hindi mawalan ng saysay ang pagkamatay ni Frank. Isang nag-aatubiling si Miguel hinayaan si Zoe panatilihin si Max ngunit inutusan ang mga sundalo na barilin ang pinakamaliit na tanda ng kaguluhan. Maya-maya, sina Elise at Zoe tinitignan ang ilang mga scan ng vitals ni Max at nalaman niyang patay na ang ilang bahagi ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso, mata, at utak ay nananatili pa rin sa paggana bilang tao. Upang maunawaan kung bakit, kailangan nila ng sample ng dugo. Nakataas ang baril ni Elise habang nilapitan ni Zoe si Max na nagkukunwaring nanliligaw at kinuha ang sample habang dinidilaan siya sa kanyang mukha at sinasabi ang kanyang pangalan. Sa araw din na iyon, sinuri ni Baka si Zoe, na mas ikinagalit pa ni Max. Ipinaliwanag ni Zoe na ang dugo ni Max ay may mataas na antas ng mga hormone na maaaring magpahinto sa virus. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saang hormonal gland ito, kaya kailangan niya ng mga sample ng virus sa iba pang mga nabubuhay na router upang mahanap ang mga pagkakaiba. Hindi masyadong gusto ni Baka ang ideya ngunit kumbinsido si Zoe, wala siyang choice. Naghihintay sila hanggang sa pagdilim para kunin ang mga sample nang hindi sinasabi kay Miguel. Dinala ni Baka ang isang koponan sa pangunahing gate at maingat nilang pinapasok ang isang router sa loob, na kaagad ay nalulupig at pinipigilan. Mabilis na kumuha ng sample ng dugo si Zoe at pagkatapos ay binaril ni Baka ang router sa ulo. Pinapasok nila ang isa pang router ngunit habang kinukuha ni Zoe ang pangalawang sample, parami ng parami ang mga zombie na nagtipon sa gate. Sa kalaunan, hindi na ito makayanan ng mga sundalo at sumugod ang mga zombie na ito, tinatalunan ng mga lalaki para manggayan at pumatay ng walang pag-aalinlangan. Nagpaputok at pumatay ang ibang mga sundalo ng ilang routers bago magmadaling bumalik sa kanilang mga sasakyan. Samantalang si Elise na nasa Manibela, bago pa siya makaalis, isang router ang kumagat sa kanyang braso. Nakita ng mga zombie ang pag-alis ng mga sasakyan at nagsimulang sumunod sa kanila sa bunker. Hinahanap ni Miguel si Zoe at nakita niya si Max, napansin ang pangalang nakaukit sa braso niya. Ito ang nagpapaisip sa kanya, si Max ay manliligaw ni Zoe at iniingatan lamang niya ito para sa mga personal na dahilan. Sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma at nagmamadaling pumunta si Miguel sa pasukan ng bunker, kung saan papasok ang mga sasakyan.
Siya at ang iba pang mga sundalo ay pinagbabaril ang mga rotters upang pigilan sila, pinamamahala ang isara ang gate bago pa sila makapasok. Pagkatapos ay sinigawan ni Miguel ang lahat at napansin ang kagat ni Elise, kaya inilabas niya ang kanyang baril. Itinuturo ni Zoe na hindi pa kumakalat ang impeksyon at hindi pa ito umaabot sa kanyang utak, kaya siya ay maaari pang magamot ng bakuna. Gayunpaman, nagdududa si Miguel sa bakuna kaya agad niyang binaril si Elise sa ulo. Galit na galit si Zoe at nagsimulang sumigaw at binalingan siya ni Miguel ng baril, ngunit pinakalma siya ni Baka. Bago umalis, binibigyan ni Miguel ng 12 oras si Zoe para tapusin ang kanyang eksperimento, bago pa niya mapatay si Max. Sinundan ni Baka si Miguel sa kanyang opisina, nagtatanong tungkol sa kanyang saloobin. Sinabi sa kanya ni Miguel ang tungkol sa pangalan na nasa braso ni Max at ipinahihiwatig na niloloko siya ni Zoe, kaya sa tingin niya ay mayroon itong lihim na motibo. Nalilito, pumunta si Baka kay Zoe, humihingi ng paliwanag. Sa wakas ay ipinagtapat ni Zoe ang ginawa sa kanya ni Max at kung bakit niya kailangan mabuhay kasama ang resultang trauma. Nasaktan siya sa kawalan ng tiwala ni Baka at umalis. Sa loob ng lab, ipinagpatuloy ni Zoe ang kanyang pananaliksik habang dinadalhan siya ng inumin ng 2 sundalo. Dumating din ang isa sa mga sundalo at lumapit kay Max para insultuhin siya kaya napahawak si Max sa leeg niya at nauntog ang ulo niya sa pader. Agad silang hinila ng isa pang sundalo at ginamit ni Max ang pagkakataon para nakawin ang chain key. Pagkatapos umalis ng mga sundalo, patuloy na tinatawag ni Max ang pangalan ni Zoe at sinasabing kanya siya, ngunit hindi siya pinansin ni Zoe at nagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Pagkalipas ng ilang oras at ng mga pagsusuri, kinumpirma ni Zoe na ang dugo ni Max ay nagpapanatili ng virus bay at maaaring gamitin bilang bakuna. Kahit na ang mga nahawaan na ay maaaring labanan ng virus na umabot na sa utak. Sa sandaling iyon ay tuluyang nakalaya si Max gamit ang susi at sinimulang sakalin si Zoe, na kumuha ng banga ng mga kemikal at itinapon sa mukha ni Max bago tumakbo palayo. Hinanap niya ang mga sundalo at ipinadala sila sa lab, para lamang matuklasan na wala na si Max. Ang koponan ay muling nag-alarm, na nagsasabi sa mga sibilyan na manatili sa bayan. Natakot si Lily at hinanap ang matanda na si Wendy, at nang makita niya si Wendy ito'y isa ng ganap na zombie. Isang habulan ang naganap at nabangga ni Lily ang isang sundalo, na tinalunan ni Wendy at agad na kinagat. Nahuli si Lily sa isang sulok pero bago pa magawa ni Wendy na patayin din siya, nagpakita si Max at unang pinatay si Wendy. Sa bayan, sinabi ni Miguel sa mga sibilyan, na ang lahat ay nasa mabuting pagkukontrol, kaya lahat kayo ay kumalma, at inutos sa team ni Baka na patayin si Max habang hindi pa handa ang bakuna. Samantala, hinahanap ni Zoe si Lily at sinusundan ang isang bakas ng katawan, at pumulot ng baril sa isang namatay na sundalo. Sa kalaunan, natuklasan niya na inagaw ni Max si Lily at gusto niya na si Zoe ang kapalit ng bata. Nagbanta si Zoe na papatayin niya ang sarili at halos patayin ng galit na si Max si Lily, ngunit ibinaba ni Zoe ang baril at binitawan ni Max si Lily. Habang nagtatago ang babae sa ilalim ng sasakyan, nadakma ni Max si Zoe sa kanyang buhok at pagkatapos ay binuksan ang mga tarangkahan para papasukin ang mga zombie. Sinubukan ng ilang nilalang nakagatin si Zoe, pero pinoprotektahan siya ni Max. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga sundalo at nagpaputok, at pinagpapatay ang mga zombie. Mabilis na binaril ni Miguel si Max na nagpakawala kay Zoe. Isang zombie ang namamahala upang mahanap si Lily, na lumabas ng bunker at sinundan siya ni Zoe. Habang sinusundan din sila ni Max, patuloy ang pagbaril ng mga sundalo sa mga zombie, ngunit sa kasamaang palad mayroon pang mas marami sa kanila. Pinapalibutan ng mga zombies ang bantay at agad nila itong pinatay, na nagpapahintulot sa kanila na pumunta ng mas malalim sa bunker at simulan ang pagpatay ng mga sibilyan. Ang bawat tao ay nahuhulog sa kanilang kamatayan, habang ang 2 gwardya doon ay nagsisikap na pumatay ng maraming zombie hanggat maaari. Hindi nagtagal ay natamba silang lahat ngunit ang isa sa mga sundalo ay nakagat sa leeg, kaya no choice ang partner niya kundi barilin siya sa ulo bago siya mag-transform. Sa main gate, nakagat si Baka sa braso bago niya binaril ang huling zombie. Isinara ni Miguel ang gate at sinubukan siyang pigilan ni Baka dahil kay Zoe, kaya pinagbantaan siya ni Miguel na babarilin siya. Biglang may 2 zombie sa pinagtataguan ang tumalon kay Miguel para kainin ang kanyang bituka.
Ang pangatlo ay umaatake kay Baka, na lumalaban sa kanya at nagawa niya din itong barilin bago pinaputukan ang dalawa pa. Bumababa ang mga zombie ngunit huli na para kay Miguel. Sa muling pagbukas ni Baka ng pinto, isa pang zombie ang lumabas at muli siyang kinagat bago ito mabaril. Samantala, nahanap ni Zoe si Lily at nagtago sila sa greenhouse. Nakita sila ni Max sa bintana at nagmamadaling pumasok, sinusundan ng amoy ni Zoe. Nakita niya ang kanyang jacket sa isang mesa, ngunit ito pala ay isang bitag. Si Zoe ay lumabas mula sa isang tumpok ng dumi at inatake siya ng isang kutsilyo sa paghahardin, binuksan ang kanyang tiyan bago siya pinugutan ng ulo. Pagkatapos, bumalik sina Zoe at Lily sa loob at hinanap si Baka, na malapit ng magpakamatay. Kinumbinsi siya ni Zoe na maghintay dahil hindi pa kumakalat ang impeksyon, kaya may oras pa siya para tapusin ang bakuna. Ilang sandali pa sa lab, binigay muna ni Zoe kay Baka ang pagtatangka ng bakuna. Sa kabutihang palad, gumagana ito, at ngayon ay magagamit niya ang kanyang mga antibodies upang makagawa ng higit pa. Pagkatapos ay nagpadala si Zoe ng mensahe sa pamamagitan ng radyo, na nag-aanyaya sa mga tao na pumunta sa bunker para makakuha ng bakuna. Ang mga nakaligtas ay muling nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa mula ngayon hanggang sa hinaharap. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!